Alright, another day, another problem. Meron tayong problem dito in combustion engineering kung saan meron tayong 2 stages of compression at 2 stages of expansion. So, sulat natin yung given. Pause nyo yung video para mabasa yung problem. Talagay dito, the pressure ratio, first yung temperature, T1 natin is 300 Kelvin at T6 ay 1200 Kelvin. At yung T1 ay equal din sa T3, yung T6 ay equal din sa T8. Dahil yung T1 at T3 ay entrance sa compressor, yung T6 at T8 ay para naman sa turbine. At yung pressure ratio natin is 3. Hindi siya overall pressure ratio. Binigay na as is yung pressure ratio sa bawat stage ng compression at expansion, which is equal to 3. Equal siya sa P2 over P1, P4 over P3, P6 over P7, at P8 over P9. Again, pressure ratio yan sa compression at sa expansion natin. So, hanapin natin yung back work ratio at thermal efficiency una kapag walang regeneration. Ibig sabihin, walang regenerator sa system natin. So, drawing natin yung TS diagram para ma-visualize natin saan ba nakalagay si T1, T2, T3, and so on. So, ganito yung TS diagram ng Brayton cycle with intercooling. May iba't ibang multiple stages of compression and expansion. So, ganito yan. Makikita nyo na pantay yung mga points na yon. Hindi lang siya accurate sa drawing natin, pero dapat pantay sila for optimum performance. Okay. So, lagay natin yung mga points natin. We have T1, T2, 0.3, 0.4, si 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Skip natin si 0.5 at 0.10. Lalagay natin sila pag may regeneration na. Kaya makikita nyo dito yung unang work ng compressor, dito yung pangalawa. At sa 6.7 at 8.9 ay work naman ng turbine nating dalawa. Dalawa yung turbine natin, dalawa yung expansion. Tapos, since walang regeneration, sa 6 to 4 yung heat added at sa 8 to 7. So, using variable specific heats, hanapin muna natin yung enthalpy sa bawat points para ma-solve natin yung back work ratio. So, simula tayo sa temperature 1. Using your air table at 300 Kelvin, ano yung enthalpy doon? Kunin mo lang ang enthalpy natin at 300 Kelvin ay equal sa 300.19 kilojoules per kilogram. Tapos, kailangan din natin ng pressure ratio at yung T1 ay equal sa T3. So, H1 is equal to H3. Pag nakuha natin si pressure ratio 1, yun na din yung pressure ratio 3. So, sulat na lang natin PR sub 1. At process 1 to 2 ay compression, entropy is constant, so we can use that relative pressure to find relative pressure 2, so we can find enthalpy 2. So, PR2 rearranging is RP times PR1. Pressure ratio 2 is equal to 1.3860 times yung pressure ratio natin na 3. So, makukuha natin yung pressure ratio 2, which is equal to 4.158. Ngayon, yung palagi natin ginagawa, mag-interpolation. Kasama. By interpolation, hanap ka sa air table sa relative pressure column kung saan gigitna si 4.158. Si 4.158 ay gigitna sa pressure ratio na 4.153 at saka 4.522. Tapos may katabi ang enthalpy. Sulat nyo yung katabi ng enthalpy. And using your calculator, mode 32, H2 is equal to 4.158 Y hat. From here, H2 is equal to 411.2574 kilojoules per kilogram. Shift store nyo yung makukuha ng value. Kayo nang bahala kung saan. Basta naka-shift store. At again, H2 ay equal sa H4 kasi pantay sila dun sa TS diagram natin. Dalawang enthalpy yung kinuha natin pero 4 na yung enthalpy na magagamit natin.
Kasi nga equal si 1 at 3 at si 2 at 4. So, proceed tayo sa T6 which is 1200 Kelvin yung temperature sa pagpasok ng turbine. Okay. At ang H6 natin, punta ka lang sa air table, katabi ni 1200 Kelvin is 1277.79 kilojoules per kilogram at yung pressure ratio ay 238. So, again, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Since 6 to 7 is constant entropy, let's solve for PR7. PR6 divide the pressure ratio. So, let's input 238 divide the pressure ratio of 3. That is equal to 79.333333. So, lagay na lang natin mamaya sa interpolation yung 238 over 3 para accurate yung value. So, again, by interpolation, hanap ka ng value na paggigitnaan yung 79.333 sa air table at gumitna siya sa 75.29 at sa 82.05. So, may katabi ang enthalpy. Kunin nyo lang yung katabi nilang enthalpy. And using your calculator, by linear regression, you'll get H7, 79.333 Y hat. Your H7 is equal to 946.3579 na equal din sa H9 kasi magkapantay sila sa TS diagram. So, basically, 4 na enthalpy lang yung kinuha natin. Hindi lang siya. So, pag nakuha na natin yung 4, meron na tayong enthalpy sa bawat points. And we can now proceed to solving for the back work ratio na pinapahanap or yung energy na kinoconsume ng compressor natin. So it is simply work ng compressor 1 plus work ng compressor 2 over work ng turbine 1 at work ng turbine 2. So yung mga formulas natin ay nakabase lahat sa TS diagram. So where compressor 1 is H2 minus H1, for compressor 2 is H4 minus H3, sa turbine 1 naman is H6 minus H7, at sa turbine 2 ay H8 minus H9. Pero, alam natin na si H2 ay equal sa H4, at si H3 ay equal sa H1, si H6 ay equal sa H8, at si H7 ay equal sa H9. So, we can rewrite our equation as 2 times H2 minus H1 over 2 times H6 minus H7. Shing, shing. So, yan lang. Then pala lang tayo mag-arrive sa H2 minus H1 over H6 minus H7. Pag pinindot nyo yan sa calcu, you'll arrive with the value of 0.3351. Again, naka-shift store tayo dito. So, kayo nang bahalang pumindot. Basta naka-store yung enthalpies na nakuha natin. So, this is the backward ratio for without regeneration at with regeneration kasi equal lang sila. May regeneration man o wala, pareho yung backward ratio natin. So, let's solve for the thermal efficiency kapag walang regeneration. So, makukuha natin is work net over QA, yung ating general formula for efficiency. So, 2 times work ng turbine minus 2 times work ng compressor kasi equal lang sila. Tinimes 2 lang natin. Kasi nga dalawa yung compressor at dalawa yung turbine. Yung QA natin ay H6 minus H4 tsaka H8 minus H7 kasi doon nangyari yung heat addition natin. So, lagay mo lang yung QA1 plus QA2. Work ng turbine natin is 2 times H6 minus H7 minus 2. Work ng compressor is H2 minus H1. Tapos yung QA1 natin ay nangyari sa H6 minus H4. At yung heat addition to natin ay nangyari sa H8 minus H7. Tapos pindutin nyo yan sa calculator. Yung values ng mga enthalpy na yan, makukuha mo si thermal efficiency ay equal pala sa 0.3679 or 36.79%. Paksa mo na yan. Answer na natin yun for the thermal efficiency without regeneration. Tapos, pinapa-compare sa atin ano yung magiging thermal efficiency kapag may regeneration, may regenerator tayo sa system.
Sulat muna natin yung TS diagram. Ang mangyayari dito, magbabago yung heat addition natin. Dahil may regeneration process, kokonti ang ating heat addition 1. Tapos may effectiveness tayong binigay ng regenerator, 75%. So we will take that into account kasi magbabago yung value ng regeneration natin. Formula for the effectiveness of the regenerator is equal to H5 minus H4 over H9 minus H4 kasi ideal natin is equal yung H9 sa H5 prime. Yan. So actual over ideal lang. Yung 9 ay equal din sa 7. Yeah. So, pwede din natin gamitin. So, rearranging to solve for H5, we will have 0.75 times H9 minus H4 plus H4. Makukuha natin si enthalpy 5, 812.5828 kilojoules per kilogram. Now that we've obtained the value of H5, makukuha na natin ang thermal efficiency kapag may regeneration. So, 2 times H6 minus H7, katulad lang ng kanina, work ng turbine minus work ng compressor. Dalawa yun, kaya may times 2. Tapos, ang heat addition natin ay H6 minus H5 na. Tsaka H8 minus H7. Okay, so ganun lang yan. So, pindutin nyo lang yung mga value ng enthalpy na yan sa calculator na naka-shift store. Makukuha nyo yung thermal efficiency natin. So, yung taas is work net over yung total heat added. So, ang thermal efficiency natin kapag my regeneration is 0.5532 or 55.32%. Makikita natin na mas mataas yung thermal efficiency kapag may regeneration. That is all for this problem.